Happy Vesper po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Saan man kayo naruroon ngayon, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa ating Panginoong Jesus. Kasi natapos natin kahapon yung si Juan Bautista. At ang pinakilala niya ay si Jesus. At ito na nga ang pinakilala ni Juan, ang ating pong Panginoong Jesus. So ang ating pinaka-key-text sa Lucas 4:18 to 19, ito po yung sermon ng ating Panginoong Jesus o yung binasa na aklat sa sinagoga sa araw ng Sabat, di ba? Lucas 4:16, si Jesus Christ ay pumunta sa sinagoga sa araw ng Sabat. Sabi dito, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga pulag, upang palayain ang mga naaapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. So dito po mga kapatid ko, no, si Jesus Christ, binasa niya yung aklat ng Isaiah na patungkol sa kanya. Na ano po ang patungkol kay Jesus Christ na binasa rin ni Jesus Christ sa sinagoga, na propesiya sa aklat ng Isaiah at dito ni-record ulit, inulit-ulit sa aklat ng Lucas, na sabi dito, ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Sino itong mga dukha na binabanggit ni Jesus Christ? Ito po ang mga makasalanan na katulad po natin. O, sinugo niya ipahayag ang paglaya sa mga bihag sa pagkasala, ang paningin ng bulag, at sabi dito, ang mga naaapi ay palayain. At dito mga kapatid ko, ipinapahayag din ang pagpunta ng ating Panginoon bilang pagbibigay biyaya sa mga taong makasalanan katulad po sa bawat isa sa atin. Sabi dito, hindi nagsabi si Jesus ng mga salitang naghahayag ng kanyang kahalagahan o nagpapakita ng kanyang pagiging mataas. Hindi niya winalang bahala ang kanyang kapwa. So dito mga kapatid ko, no, doon pa lang kay Juan, si Juan, itinataas niya si Jesus Christ. Pagdating ngayon kay Jesus Christ, hindi niya pinasimulan yung kanyang pangangaral bilang nagkatawang tao na, uy, ako yung hari. Ako yung dapat nyong sambahin. O ako yung dapat ninyong yukuran. So hindi ganun ang ating Panginoon. Ano? Pero maraming mga tao ngayon na ipinapakilala nila ang kanilang sarili bilang sila ay somebody. Di ba? Bilang sila ay ganito, ganyan, ganito ang naabot nila. Pero si Jesus Christ, hindi niya iniangat ang kanyang sarili. Bagkus, ang sabi dito, siya'y naglingkod sa mga tao. Hindi siya nag-angkin ng otoridad dahil sa kanyang relasyon sa Diyos. Ngunit ang kanyang salita at kilos ay nagpapakitang siya ay nag-aangkin ng pagkaalam ng kanyang misyon at karakter. Nagsasalita siya ng makalangit na mga bagay bilang isang pamilyar sa lahat ng makalangit na mga bagay. So dito mga kapatid ko, no, hindi man sinasabi directly ng ating Panginoong Jesus na siya ay may direktang kaugnayan sa Ama, na siya ay ating Panginoong Diyos, na siya ay may buhay na walang hanggan sa Kanya. Pero yung kilos naman niya ay ipinapakilala, pinapakita niya na siya ay galing sa langit, na siya ay makapangyarihan, na siya ay nagbibigay buhay sa mga nangangailangan dito. At yung mga bisyon nga ng ating Panginoong Yesus, siya po ay nagpagaling ng may bulag. No? Binalik niya yung paningin ng bulag. Siya po ay nagpagaling ng lumpo. Siya po ay bumuhay ng patay. Siya po ay, mga kapatid, ay ginamit niya yung kapangyarihan niya para ipakita sa mga alagad kung sino siya. No? At ang sabi niya, ang patotoo ko ay hindi epektibo. Ang patotoo ko tungkol sa aking sarili, ang nagpapatotoo sa akin ay ang Ama, ang sabi niya dito. At syempre, ang patotoo ng Ama tungkol kay Jesus Christ, ang ayon sa Hebreo 1:8, siya ay ating Panginoong Diyos. So dito po mga kapatid ko, siya ay sinamba ng mga alagad, pero hindi niya itinanggi yung pagsamba nila. So si Jesus Christ, pinatigil niya kahit na ang bagyo, kahit imposibleng gawin ng tao, ginawa niya bilang pagpapakita na siya ay ating Panginoong Diyos. Pero hindi niya sinasabi, hindi niya inaangat, ngunit nakikita sa kanyang mga kilos. Sabi pa dito, nagsasalita siya tungkol sa pagiging malapit at kaisa ng Ama kung paano nagsasalita ang isang bata ng kanyang kaugnayan sa kanyang mga magulang. Nagsasalita siya bilang isang naparito upang liwanagan ang sanlibutan ng kanyang kalwalatian.
So ang ating pong Panginoong Jesus, mga kapatid ko, no, sinasabi po dito sa banal na kasulatan at makikita natin sa four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, yung four gospel na yan na nagpapakita ng buhay ng ating pong Panginoon. Makikita po natin dito na si Jesus Christ ay nagkatawang tao, nagpakumbaba, naglingkod sa maraming mga tao, pinaglingkuran niya yung mga tao noon, pinakain niya ang 5,000, 4,000, na wala man lang nilutong pagkain, kundi panalangin lamang galing sa ating Panginoong Diyos. No? Panalangin lamang ng ating Panginoon. So makikita po natin dito, ang ating pong Panginoong Jesus ay nung siya'y nanalangin, dun sa aklat ng John chapter 17, nanalangin siya unang-una, yung pong panalangin niya para sa kaligtasan natin. At nakipag-usap siya na itinataas niya ang Ama. So si Jesus Christ, nung si Juan, ipinakilala niya si Jesus. Ngayon si Jesus Christ naman, nung nagkatawang tao, ang iniaangat naman niya ay ang Ama. Ang ating Diyos Ama naman ang kanyang inaangat. At dito kasama tayo sa panalangin ng ating Panginoong Jesus doon sa John chapter 17 na ang bawat isa sa atin na mananampalataya ay maging kaisa niya sa pagtataguyod, pagpapalaganap ng mabuting balita. Sabi dito, hindi niya kailanman tinangkilik ang mga paaralan ng mga rabay. Eh sino ba yung mga rabay? Yung mga Hudyo yun, yung mga skribat pa sa seyo. Sapagkat siya ay guro na sinugo ng Diyos para magturo sa sangkatauhan bilang isang katatagpuan ng lahat ng kapangyarihang nagpapanauli. So dito po mga kapatid, hindi siya kumuha ng knowledge, ng learning doon sa eskwela ng mga skribat pariseyo, kundi yung learning niya ay galing sa Diyos Ama. Yung pong katalinuhan niya, yung karunungan niya galing sa ating Diyos Ama sa paggabay ng banal na Espiritu sa ating Panginoong Jesus. Nagsalita si Kristo tungkol sa pagpapalapit ng lahat ng mga tao sa Kanya at tungkol sa buhay na walang hanggan. Sa Kanya ay mayroong kapangyarihang magpagaling ng lahat ng pisikal at lahat ng spiritual na mga karamdaman. At number 1 nga na sinabi ni Jesus Christ na pag-asa sa atin, sabi niya sa John chapter 11 verse 25, sinabi niya, siya ang buhay at ang kabuhayan. Ang mananampalataya sa Kanya, bagamat mamamatay, ay muling mabubuhay. So ang ating Panginoong Jesus, binigyan niya ng assurance sa lahat ng mga tao, ng lahat na mananampalataya sa Kanya, may buhay na walang hanggan. So lahat ng mga tao ay inassure niya na sa Kanya, kapag nasa Kanyang kamay, walang makapag-aalis. Diba sa John chapter 10, binanggit ngayon na walang makaalis sa Kanyang kamay. Kapag nasa Kristo tayo, hindi tayo matatalo ng kaaway. So itong ating Panginoong Jesus, grabe yung kanyang pagpapakumbaba. At sinabi rin naman yan sa aklat ng Pilipos chapter 2, di ba? Verse 5 to 6, na magkaroon tayo ng pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Na bagamat siya'y Diyos, ay hindi niya inaring dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi siya ay nagpakumbaba at nakmanahan na nakitulad sa mga taong alipin, no? Si Jesus Christ. Sabi dito, naparito si Kristo sa ating sanlibutan na may kalamalayan ng higit pa sa kadakilaan ng tao para tapusin ang gawain na kung saan magiging walang hanggang ang resulta nito. Saan mo siya matatagpuan na ginagawa ang gawain ito? Sa bahay ni Pedro na mangingisda. So dito po mga kapatid ko, no, si Pedro na mangingisda, mayaman yan mga kapatid, mangingisda . Si Jesus Christ, nagmi-minister siya kasama yung mga alagad. Kaya sa araw ng Sabat, bukas ay ating pag-aaralan ay mga tungkol sa mga alagad. So si Jesus Christ, nung nagpapahayag siya ng mabuting balita ng tungkol sa kabalita ng kaligtasan, hindi niya pinili yung mga sikat na skriba at pariseyo na maging alagad niya. Hindi niya pinili si Herodes, hindi niya pinili yung mga makapangyarihang tao para maging alagad niya. Kundi, pinili niya yung mga simpleng tao, yung ordinary people. Diba? Lagi natin napapakinggan dito na awit, just ordinary people ang kanyang pinuntahan, ang kanyang kinuha na maging alagad niya. So ito, isa na dito ay isang mangingisda na si Pedro. Sabi dito, nagpapahinga sa balon ni Jacob na nagsasabi sa babaeng Samaritana tungkol sa tubig ng buhay. Yan, no? Karaniwan siya nagtuturo sa labas, ngunit minsan ay sa templo sapagkat dumadalo siya sa pagtitipon ng mga Hudyo.
So si Jesus Christ ay nagturo sa Samaritana na talagang ang mga Hudyo hindi po pwede makipag-usap sa mga Samaritan. At kahit sa mga hintil, hindi po pwede makipag-usap sila Jesus Christ. Pero dito at the well, sa balon ni Jacob, nandoon nakipag-usap sa babae, nang sabi niya doon sa babae, ang umiinom sa balon na ito ay mauuhaw muli. Ngunit yung ibinibigay kong tubig, kailanman ay hindi na mauuhaw ang sinumang tao. Kaya itong Samaritana na ito, hindi lang niya sa Panginoon na bigyan siya ng tubig na yon. At napagtanto niya na yung kaharap niya isang Misaya. Siya is Misaya at tagapagligtas. Kaya itong babae na ito walang patumpik-tumpik, bumalik sa kanilang lungsod, sa kanilang bayan, at ipinabalita niya ang tungkol sa ating Panginoon kasi na-experience niya. So sa mga panahon na na-experience natin ang Panginoon, kung totoo na na-experience natin ang ating Panginoon, wala na tayong dapat na pag-aralan pa na mas malalim. Kung na-experience natin ang ating Panginoon, sapat na yon para tayo ay makapagbahagi ng tungkol sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang number one na powerful na ministry ay yung ating experience. Di ba nga ang ibinabalita natin, ang ipinapahayag natin, yung mga experience ng mga tao dito sa banal na kasulatan, yung sa ating devotional, yung mga karakter ng mga tao, yun yung ating ipinapahayag. Bakit? Kasi powerful yung kanila experience. Lalo na sa atin, kung ating na-experience ang ating Panginoong Jesus, mas makapangyarihan yun at mas magandang pag-witness yun kasi ikaw mismo naranasan mo ang biyaya ng Panginoong Diyos. Ikaw mismo naranasan mo ang kalooban ng Panginoong Diyos. Naranasan mo yung paggabay niya. Mas magandang yun, pag-ministry. Sabi dito, ngunit pinakamadalas na nagtuturo siya kapag nauupo sa gilid ng bundok. So yun yung mga place na kung saan nagtuturo si Jesus. Siyempre sa templo, sa labas, sa balon, sa bangka ng mangingisda. Ang kanyang pakikiramay ay sa mga nangangailangan, nagdurusa, ang mga hinahamak, at marami ang mga naakit sa kanya. So si Jesus Christ, yung ministry niya, napakaganda ng kanyang pag-ministry. Sa panahon na wala pang gadget, wala pang computer, ang mga tao ay nasa labas, ang mga tao ay matatagpuan sa bundok, sa bangka ng mga mangingisda, naroon yung mga tao, doon nagmi-ministry si Jesus. At kung saan nandoon ang mga tao, nandoon ang ating pong Panginoong Jesus. At syempre, number one, doon sa mga nangangailangan, mga nagdurusa, mga inahamak, doon siya pumupunta. Doon sa mga taong walang kapag-apag-asa, pupunta siya doon. O lalo na yung bulag, pulubi, mabaho. Di ba sa panahon natin ngayon, mga pulubi, mababaho, mga bulag, may mga sakit. Talagang pinandidirihan ng mga tao dati. Pero, ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, doon siya nag-ministry. Doon po siya nag-ministry, mga kapatid, doon sa mga nangangailangan, nagdurusa, nakatulad po natin. Kaya sa panahon natin, mga kapatid, kung tayo ay nagdurusa, nangangailangan din ang ating Panginoon, nakakaalam ng ating pong kalagayan, na nalalaman niya, alam niya ang ating pinagdaraanan. At number one, na priority tayo ng ating Panginoong Diyos sa ministry. Sa ministry na ito. Hanggang ngayon, gumagawa ang ating Panginoong Jesus sa buhay po natin. Ang Banal na Espiritu, ginagabayan tayo. Ang Panginoong Jesus ay gumagamit ng mga tao para tulungan tayo sa buhay natin ito. But all in all, mga kapatid, alam naman natin sa sanlibutan na ito ay mayroong kamatayan pa rin. Meron pa rin pagdurusa. Hindi natin maiiwasan yung pong kamatayan sa sanlibutan na ito. Kaya ang tanging pag-asa natin, number one, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Siya ang ating kanlungan at siya ang ating pag-asa. Sabi dito, nang nailatag ang panukala ng kaligtasan na pagdesisyonan si Kristo ay hindi dapat makita ayon sa kanyang anyong Diyos sapagkat hindi siya maaring makisama sa mga nagpipigati at nagdurusa. Kailangan pumarito siya bilang isang mahirap. So dito sa aklat ng Apocalypse chapter 13 verse 8, na binanggit doon, mga kapatid, bago pa ang sanlibutan, si Kristo ay namatay na para sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, meron na agad plan of salvation. Meron tinatawag na plan of redemption bago pa maitatag ang sanlibutan. Ganyan na nakita ng ating Ama. At dito nga si Jesus Christ, sa third person of the Godhead, Ama, Anak at Banal na Espiritu, si Jesus Christ ang nagkatawang tao para manahan sa kalagitnaan ng mga tao sa panahon na yun. 2023 years ago na ang nakalilipas ng ating pong Panginoon ay nanahan sa kalagitnaan ng maraming mga tao. Hindi tayo nabuhay sa panahon ng Roman Empire.
Kung tayo kaya ay nabuhay sa panahon ng Roman Empire at nakita natin si Jesus, ano kaya reaksyon natin, no? Pero mas maganda na nabuhay tayo ngayon. At least nakikita natin, nababasa natin yung Biblia, yung four gospel na riyan. Para bagang tayo ngayon ay nandiyan na yung Bible, nakahain na yung, kumbaga sa pagkain, nakahain na, susubo na lang tayo. Hindi katulad sa panahon nila, talagang nasa scratch yung mga tao. Pero at least kita naman nila ng dalawang mata nila si Jesus. Masulat din kaya tayo sa Bible kung nabuhay tayo ng gano'n. Ano kaya sa palagay niyo, mga kapatid? Palagay ko hindi, no? Buti na lang ngayon tayo nabuhay. At least nakakapag-adjust tayo. Alam natin at kilala natin na ang ating pong Panginoong Jesus. At dito nakita natin ang plano ng kaligtasan ay matagal nang nangyari. Matagal nang pinalano. Hindi pa nagkakasala ang mga tao, may plano na ng kaligtasan. At dito nga si Jesus Christ, yung ating tagapagligtas na nagpakumbaba, namatay at muling nabuhay para sa atin. Sabi dito, maaari siya magpakita ayon sa kanyang mataas na kalagayan sa makalangit na korte. Ngunit hindi kailangan niyang abutin ang pinakamababang kalagayan ng pagdurusa at kahirapan ng tao upang marinig ng mga nabibigatan at nabigo ang kanyang tinig. So dito po mga kapatid ko, no? Oo nga naman, ano, yung realization dito. Hindi naman kailangan talaga ni Jesus Christ magkatawang tao eh. Para lang tayo ay iligtas, no? Hindi naman talaga karapat dapat tayong iligtas dahil tayong mga tao makasalanan. Kung pwede sa kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid, kung iisipin natin, ano? Pwede naman ng Panginoon iburahin niya yung earth. Matigas ang ulo ng mga tao eh, no? Alam naman niya ang mga tao pabalik-balik lang ang pagkakasala. Alam naman niya sa susunod na mga panahon ng mga tao lalapit lang naman sa kanya kapag may pangangailangan eh. Pwede naman tayong burahin ng Panginoon, actually. Pwede naman tayong hindi napuntahan ng Panginoong Jesus. Pwede na mag-create ang Panginoong Diyos ng bagong earth. Pero hindi niya yung ginawa dahil mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. No? Mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Biruin nyo, siya ay ating Panginoong Diyos. Pwede niyang i-announce, iparinig yung kanyang tinig, magbalik loob kayo. Siya mismo magsabi, magbalik loob kayo. O, diba? Diyan sa ulap, marinig yung boses niya. Pwede naman yun eh. Hindi niya naman na kailangan na magkatawang tao. Pero nagkatawang tao siya to show ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. At kung saan handa siya magsakripisyo para lang tayo imaligtas. Grabe, no? Grabe. Kung ikaw mayaman ka na, makapangyarihan ka na, bababa ka pa ba dun sa mga tao para puntahan sila at tulungan? Palagay ko hindi, no? Bilang tao, no? Pero ang ating Panginoong Diyos makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang gawin lahat ng gusto niyang gawin. Pero ito, no, pinili niya pa na magkatawang tao para sa atin. At yung pagkakatawang tao niya, pwedeng piliin niya yung maharlikang pamilya eh. Totoo lang eh, di ba? Pwede niyang piliin na emperor yung kanyang tatay. Di ba? Pero hindi, mga kapatid, simpleng tao, simpleng pamumuhay, sa sabsabang pa ipinanganak. Yan ang ating Panginoong Hesus. Di siya naghahangad ng kayamanan ng sanlibutan dahil ang tanging makatutulong sa atin ay ang kapangyarihan ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya po sa umaga na ito, patuloy natin papurihan ng ating Panginoon at katulad nga ng ipinahayag ni John o katulad nga ng ipinapahayag sa Isaiah na binasa ng ating Panginoong Hesus, ihanda ang daan ng ating Panginoon. Tapos na yung first coming, second coming na ang susunod, mga kapatid. At doon makikita natin ang Panginoon ng bukaan at gusto niya na iligtas ay yung mga nanampalataya sa Kanya. So pagpalain tayo ng ating po Panginoong Diyos at kung kayo po may mga dagdag sa ating pag-aaral ngayon tungkol sa ating Panginoong Hesus, paano nyo naramdaman ang pagmamahal ng ating Panginoon, ay pwede nyo i-share dyan, mga kapatid, at ating po babasahin yan kasama ng ating mga prayer requests. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Pagkatapos po ng awitin na ito, tayo po ay magpo-closing prayer. Pangungunahan tayo ni Brother Melvin Villasan. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na inyong muling ipinakilala ang inyong sarili sa amin. Salamat sa mga binibigay nyo sa aming pagpapasensya sa bawat araw. Kami ay talaga namang popular ang inyong pangalan kumpara sa ibang mga pangalan namin na pag-aralan. Ngunit parang hindi ka namin lubos nakakilala sa panahon na ito. Salamat sa patuloy niyo pong pag-aabot ng inyong kamay sa amin.
upang kami ay inyong maging kaibigan, kamanggagawa, tagapagligtas. Salamat po sa pag-aalok na kami ay patuloy na lumapit sa inyo. Ama, samahan niyo po kami ng Holy Spirit palagi sa araw-araw, dahil patuloy na ang kaaway ay bumubuliglig sa aming isipan at mga puso, na kami ay patuloy na magtiwala po sa inyo, patuloy na po na maging masunurin po sa inyo, at masaya sa aming paglilingkod at pang-araw-araw po amuhay. Papasalamat po kami at nariyan kayo sa bawat umaga na kami ay inyong binibigyan ng aming mga pangailangan, lalo na sa mga ganitong mga pagkakataon na napapaalalahanan niyo po kami sa aming mga gawain, sa aming mga dapat gawin, at lalong higit napapaalalahanan niyo kami kung sino po kayo na dapat namin papurihan at sambahin. Ay papasalamat po kami at ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, sa pagpapatuloy namin panalangin, nais namin isama sa panalangin mga kapatiran na nakikinig ngayon. Nais po namin abutin na iyong kamay, patatagin niyo po ang aming pananampalataya. Naway mas madalas kaming manalangin kaysa sa pagsasalita, upang sa ganon ang aming koneksyon po sa inyo patuloy na manatili sa aming araw-araw na pamumuhay habang naghihanda sa nalalapit ninyong pagdating. Sa patuloy nais namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na may sakit, at kasama na rin yung mga bata dyan sa Tagakalipahan na members ng Tabacao na may sakit. Ang ilan sa kanila nasa ospital, gaya na rin si Lester na nasa Talavera Hospital. Hipuin po sila na inyong mapagpagaling na kamay, gaya ng pagpapagaling niyo po doon sa mga tao ng panahon ng inyong kapanahonan dito sa lupa. At kasama din namin sa panalangin ng kanilang pang pamilya na naway hindi sila mangamba, patuloy na magtiwala po sa inyo, dahil kayo po ang dakilang manggagamot at ang aming panalangin ng pinakamabisang gamot. At sa pagpapatuloy na pa rin namin patuloy na isama sa panalangin yung baby ni Kisses, at syempre sa kanyang mami na si Kisses, patuloy na maigawad ang kagalingan sa baby na ito, at gayon din ang patuloy na kalakasan sa kanyang mami na si Sister Kisses. Kasama din namin sa panalangin si Ate Gigi Concepcion, ang kagalingan para kay Henry Arenas, Gregorio Santini, Shirley Jacinto, kalakasan at patuloy na kagalingan kay Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo dyan sa Bulak Church. Kasama na rin ng pamangkin ni Sister Nimpa Rivera sa Canada na may sakit, ang ilang member ng family ni Sister Rose Cruz Encarnado, si ating Sibilia Erilia Bourbon ay patuloy na igawad ang kalakasan at kagalingan sa kanya. At hindi si Brother Renato Santos, Romnick Olivia and Rebecca Francisco, kasama na rin si Jennifer Pascua, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si RC, Sister Nena, kasama na rin si Tia Aning, Tia Aurora, kanilang past recovery, gayon din si Sister Corazon Mina, patuloy na kagalingan po ang igawad sa kanya. Kasama na rin si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Montivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, Erlino Duque. Mga pangalan po na ito ay nasa balik pa rin ng karamdaman. Patuloy na kaming pagalingin sa aming mga karamdaman, hindi lamang pang physical na pangatawan, gayon din naman sa pang-espiritual. Gayon din ang nagkulang ng pagtitiwala sa inyo na aming mga kapatiran, na patuloy na palambutin ang kanilang mga puso, at muli namin makasama sa pagpabalik sa paghanda sa nalapit ninyong pagdating. At lahat nito ay aming inihiling patawad po sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.